Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, PUV Modernization Program tuloy pa rin kahit wala pang desisyon ng Korte Suprema sa pagpapahinto nito. Pinakamataas na heat index sa 53 degrees Celsius na itala sa Zambales. Pagbebenta ng NFA rice sa mga palengke muling isinusulong. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, nanindigan ng Department of Transportation o DOTR na tuloy pa rin ang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ng jeepney drivers at operators na itigil ang programa. Una nang pinanawagan ng grupong Piston sa Korte na aksyonan ang kanilang petisyon para sa Temporary Restraining Order o TRO laban sa PUVMP na kanilang inihain noon pang December 2023. Ngunit ayon sa DOTR, mas maiging gumulong na ang programa habang nasa ilalim pa ng deliberasyon ang mga petisyon. Samantala, nagsimula na ngayong araw ang 3 araw na nationwide transport strike ng Piston. Ito ang huling hirit na tigil pasada ng grupo bilang protesta sa April 30 franchise consolidation deadline para sa mga tsuper at operators. Tatagal lang hanggang Mayo 1 o araw ng manggagawa ang naturang transport strike. Naitala sa IBA Zambales ang pinakamataas na heat index sa buong bansa nitong linggo, April 28, ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa kanilang datos, pumalo ito sa 53 degrees Celsius na nasa kategoryang extreme danger kung saan may malaking posibilidad na tamaan ng heat stroke ang mga taong nasa lugar nito. Sinundan naman ito ng 49 degrees Celsius heat index na naitala naman sa Pili, Camarines Sur, habang 47 degrees Celsius naman sa Muñoz, Nueva Ecija, Subic, Olongapo City at Dagupan City, Pangasinan na pare-parehong nasa danger category. Dagdag pa ng PAGASA na asahan pa ang mainit na panahon hanggang sa susunod na buwan ng Mayo. Isusulong sa Kamara ngayong linggo ni ACT-CIS Representative Erwin Tulfo ang pagbebenta ng NFA rice sa mga palengke. Anya, ito lamang ang tanging paraan upang maibaba ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Dagdag pa nito na dapat nang ibasura ang Republic Act 11203 o Rice Tarification Law upang makamit muli ang 10 pesos na presyo ng kilo ng NFA rice na mas mababa kumpara sa mga commercial rice noon. Sa nasabi kasing batas, ipinagbabawal na ng National Food Authority ang pagbebenta ng NFA rice na maaari na lamang maging buffer stock para sa panahon ng emergency. Pahabol pa ni Tulfo na may mga batas na kinakailangang repasuhin na hindi na angkop sa panahon ngayon. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.